Galit na galit si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos kay Vladimir Putin. Hindi ito inaasahan ng leader ng Russia. Akala niya kaya niyang paikutin si Trump, pero napatunayan lang na mali siya. Pinakawalan ni Trump ang galit niya kay Putin sa pamamagitan ng pagbigay ng makapangyarihang dobling dagok sa kanya. Naglalagay ito ng matinding pressure kay Putin para tapusin na ang kanyang pananakop sa Ukraine. Ang 1-2 kombinasyon na ito ay nagpabagsak kay Putin at maaaring maging susi sa pagpapatigil ng digmaan. Noong Hulyo 14, inihayag ni Trump na naghahanda ang United States para sa dalawang bagay na makakasakit sa Russia, kabilang ang may kaugnayan sa NATO. Nangako ang United States na makikipagtulungan sa NATO upang maghatid ng mga dekalidad na sandata sa Ukraine ayon sa pangangailangan. Sa madaling sabi, anumang kailangan ng Ukraine laban kay Putin ay ibibigay ng United States at ng NATO allies nito. Para takutin si Putin, inanunsyo ni Trump na binibigyan niya ang leader ng Russia ng 50 araw para makipagkasundo sa kapayapaan. Wawasakin ng United States ang ekonomiya ng Russia sa pamamagitan ng mga sekundaryang taripa na isang malaking bagay. Sapat na makapangyarihan ang mga aksyon mismo, pero mas nakakabahala para kay Putin na ang dobling dagok na ito ay nagpapahiwatig na ang anumang relasyon na akala niyang meron siya kay Trump ay unti-unti nang nasisira. Wala nang manipulasyon, wala nang kasinungalingan. Naglagay na ng hangganan si Trump at sinasabi kay Putin na kailangan niyang sundin ang gusto ng United States. Haharapin ng Russia ang mga magiging konsekwensya. Tingnan natin ng mas malalim ang mga iyon mula sa bagong kasunduan ng NATO. Ayon sa Euromaidan Press, kinumpirma ni Trump ang bagong kasunduan sa NATO na magbibigay ng makapangyarihang tulong para sa Ukraine. Ayon sa ulat, ang package na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar ay magsasangkot ng pagtutulungan ng United States at NATO upang makapagbigay ng makabagong sandata sa Ukraine. Gayunpaman, hindi pa inihayag ang eksaktong mga uri ng sandata. Ang kasunduang ito ay posibleng magbigay daan sa Ukraine na makakuha ng karagdagang Patriot Air Defense batteries, missiles, at iba pang mga panlaban sa himpapawid. Upang maprotektahan ang sarili mula sa walang habas na pag-atake sa himpapawid ni Putin, kailangan ang proteksyong iyon. Dahil humina ang kampanya ni Putin sa lupa, sa halos buong 2,000 at 25 mas umasa siya sa mga pag-atake mula sa himpapawid upang saktan ang Ukraine. Ayon sa British Broadcasting Corporation noong Hunyo 2000 at 25 na itala ng Russia ang record na 5,400 at 29 na drone na ipinadala upang atakihin ang depensa sa himpapawid ng Ukraine. Sa unang 9 na araw ng Hulyo, nakapagpakawala na ang Russia ng 2,000 drone. Itinuro rin ng British Broadcasting Corporation na tumataas ang produksyon ng drone sa loob ng Russia, kung saan maaaring magawa ng bansa na magpakawala ng 1,000 missile at drone sa Ukraine sa loob lamang ng isang araw. Kailangan ng Ukraine ng mga makabagong sistema upang maipagtanggol ang sarili sa matinding pag-atake. Ayon kay Trump sa bagong kasunduan ng NATO, ilang sistemang iyon ang darating sa Ukraine sa loob ng ilang araw. Iginiit ni Trump na hadiga na hindi ang United States ang magpopondo sa paghahatid ng mga sandatang ito sa Ukraine. Sa halip, ang mga bansang mayroon ng access sa mga Patriot system ay pumapayag na ipadala ang mga ito sa Ukraine kapalit ng pagdating ng mga bagong sistema mula sa United States. Lahat ay popondohan ng mga kaalyado ng Amerika sa NATO ayon kay Trump. Ayon sa Euromaidan Press, naniniwala si NATO Chief Mark Rutte na lohikal para sa mga miyembro ng NATO sa Europa ang magbayad. Lahat ng ito ay nangyayari dahil sa isang simpleng dahilan. Sumang-ayon ang NATO na itaas ang kanilang inirekomendang gastusin sa depensa para sa mga miyembro nito sa 5% ng kanilang gross domestic product o gross domestic product. Ang anunsyong iyon ay inilabas noong Hunyo 25 sa huling araw ng NATO Summit sa The Hague. Pinuri ni Rutte ang desisyon na ginagawa sa ilalim ng tinatawag na Hague Defense Investment Plan at sinabi na magdudulot ito ng malaking pag-unlad sa ating kolektibong depensa ayon sa United States Department of Defense. Ayon kay Rutte, sama-sama inilatag ng mga kaalyado ang pundasyon para sa mas matatag, makatarungan at mapanganib na NATO. Ayon kay Trump, dapat gastusin ang perang ito sa pinakamahusay na kagamitang militar. Ang karagdagang perang ito ay dapat gastusin sa mahahalagang kagamitang militar, hindi sa burokrasya. Ayon kay Trump sa summit, dapat gawing Made in United States of America ang mga kagamitan dahil tayo ang may pinakamagagandang kagamitan sa buong mundo. Hindi pa tiyak kung bibili halos eksklusibo ang mga miyembro ng NATO mula sa United States. Gayunpaman, alam natin na ang pangakong ito ay nakapagpawi sa mga pangamba ni Trump tungkol sa kolektibong paggastos ng NATO. Ilang beses nang nagduda si Trump sa partisipasyon ng Amerika sa NATO nitong mga nakaraang taon,
Binanggit ang paggastos bilang pangunahing alalahanin. Noong Marso, sinabi niya na maaring hindi tumulong ang United States sa isang kaalyado ng NATO na sa tingin niya ay hindi nagbabayad ng tama. Karaniwang sentido komun lang ito. Tanong ni Trump sa isang pagpupulong kasama ang media sa Oval Office. Kung hindi sila magbabayad, hindi ko sila ipagtatanggol. Hindi ko sila ipagtatanggol. Mukhang narinig ng NATO ang mensahe ni Trump. Sa kanilang anunsyo, iminumungkahi nilang itaas ng 5% ang paggasta sa gross domestic product mula 2% tungo sa 3%. Sapat na iyon para mapayag si Trump na makipagtulungan muli sa NATO sa pagsuporta sa Ukraine, isang nakakapinsalang balita kay Putin. Subalit, may mga pasubali sa pahayag ng NATO. Para sa simula, ang 5% gross domestic product na rekomendasyon ng NATO ay isa lamang talagang rekomendasyon. Malamang na hindi pipilitin ng organisasyon ang mga miyembro nito na maabot ang 5% na marka kung hindi nila kaya ito. Kahit ang United States ay hindi pa nakaaabot sa antas na ito dahil ang kanilang paggastos sa depensa para sa 2024 ay 3.4% lamang ng kanilang gross domestic product. Ito ay katumbas ng Estonia at mas mababa sa 4.1% na ginastos ng Poland para sa kanilang militar. Mas malaki ang ginastos ng Estados Unidos kumpara sa pinagsamang gastos ng dalawang bansa sa aktwal na halaga ng dolyar. Ang 5% ay isang mataas na target para sa lahat ng bansa. Marahil iyon ang layunin. Ang anunsyo ng NATO ay hindi lamang tungkol sa paggastos, kundi pagpapakita ng dedikasyon ng grupo na tugunan ang mga alalahanin ni Trump sa kakulangan ng paggastos ng ibang miyembro nito. May ilang miyembro ng NATO na hindi natuwa sa anunsyo tungkol sa 5%. Ayon sa Deutsche Welle ang Espanya, sa pangunguna ni punong ministro Pedro Sanchez, ang nagsabing hindi makatwiran ang anunsyo. Sabi ni Sanchez, ang sobrang paglilihis ng pera mula sa pampublikong paggasta ay maaring makasira sa ekonomiya ng Espanya. Ayon kay Fenella Magherty ng International Institute for Strategic Studies, dapat ayusin ng maraming bansa sa NATO ang kanilang mensahe para matanggap ng kanilang mamamayan ang malaking pagtaas sa gastos sa depensa. Mahirap sa politika ang pagpili sa pagprotekta ng pondo para sa depensa sa gitna ng mga bawas sa pampublikong paggasta. Kailangan ng matibay na mensahe sa publiko para matanggap ng mga botante, sinabi ni Magherty, matapos ang anunsyo ng NATO na sa iba't ibang pamahalaan na nasa pwesto ay mayroong problema sa utang na dapat isaalang-alang. Marami sa mga miyembro ng NATO ay may malalaking utang kumpara sa kanilang gross domestic product. Halimbawa, ang utang ng Poland ay 500 at 53% ng kanilang gross domestic product. Kahit ito ang pinakamalapit sa 5% na marka ng NATO, mas mataas pa rin ang utang ng ibang miyembro nito. Ang utang ng Gresya ay umabot sa 1,500 at 36%. Ang utang ng United Kingdom ay umaabot sa 1,000 at 18% ng kanilang gross domestic product. At ang utang ng Pransya ay 100 at 13%. Ang mataas na antas ng utang ay nagpapataas ng mga tanong sa kakayahan ng mga miyembro ng NATO na maabot ang 5% na rekomendasyon ng hindi mangungutang ng karagdagang pera. Maaaring lalo pang lumala ang kanilang sitwasyon sa utang dahil dito. Mataas ang halaga ng seguridad. Mukhang handa ang NATO na hilingin sa mga miyembro nito na magbayad. Sapat na iyon para kay Trump. Magandang balita ito para sa Ukraine. Dahil ang anunsyo ng 5% ay naging pundasyon ng unang malakas na dagok ni Trump laban sa rehimen ni Putin. Tungkol naman sa kung paano gagana ang kasunduan, magsisimula ang lahat sa pagsusuri. Ayon kay Rutter, tukuyin ng NATO ang pangangailangan ng Ukraine. Sa tulong ng input ni Pangulong Volodymyr Zelensky at ng kanyang koponan, mabibigyang prioridad ng organisasyon ang ilang uri ng armas. Mahalaga ang air defense. Pero interesante ring makita ang iba pang uri ng armas na makakarating sa Ukraine dahil sa kasunduang ito. Ayon kay Rutter, matapos ang anunsyo ni Trump, kung siya si Putin ngayon, pag-iisipan niya ng mabuti ang posibleng negosasyon tungkol sa Ukraine. Baka sapat na ang hakbang ng NATO para mapaisip si Putin. Pero ang banta ni Trump ng mga taripa ang talagang magpapabahala sa leader ng Russia, lalo na sa ekonomiya ng kanyang bansa. Wala pang iniaanunsyong mga taripa si Trump, pero malinaw niyang binantaan si Putin na kailangan nitong pumayag sa kapayapaan sa loob ng 50 araw, kung hindi ay magkakaroon ng mga taripa. Ayon sa Sky News, sinabi ni Trump na labis siyang hindi masaya sa Russia sa pulong sa White House, kasama si Ruta, kung saan inihayag niya ang kasunduan sa NATO. Pinag-iisipan niyang magpataw ng matitinding taripa
na halos 100% laban sa Russia kung walang kasunduan. Ang mga taripang iyon ay magkakaiba sa ibang mga taripang pinairal ni Trump. Sa halip na direktang ipataw sa mga export ng Russia papuntang United States, ang mga taripang ito ay magiging isang uri ng sekundaryang parusa sa kahit anong bansa na makikipagnegosyo sa Russia. Ang ideya ay simple. Ayon sa British Broadcasting Corporation, ang kahit anong bansa na makikipagkalakalan sa Russia ay sasailalim sa buwis kapag ibebenta nila ang kanilang mga produkto sa United States. Kung patuloy na bibili ang India ng langis mula sa Russia, ang mga kumpanyang Amerikano na bibili ng mga produkto mula sa India ay kailangang magbayad ng 100% import tax kapag dumating ang mga ito sa Amerika. Magiging sobrang mahal ng mga produkto, kaya pipiliin ng mga negosyanteng Amerikano na bumili ng mas mura mula sa ibang bansa na magre-resulta sa pagkawala ng kita para sa India. Ginamit na ng Amerika ang estratehiyang ito noon. Noong Abril, nagpatupad ang Estados Unidos ng karagdagang 25% taripa sa mga bansang bibili ng langis mula sa Venezuela, direkta man o sa pamamagitan ng mga third party. Ang huling punto ay mag-aalala kay Putin. Nakapagbenta pa rin siya ng langis sa China at India. Ang shadow fleet ng mga barko ay ginagamit para magkunwaring ang mga produkto ay galing sa ibang bansa upang maiwasan ang mga karagdagang taripa ng Amerika. Kung itutuloy ni Trump ang bansang tatanggap sa alinmang barko mula sa shadow fleet ni Putin, ay maaaring maharap sa problemang pinansyal. Kung magpapatuloy ang mga problemang iyon, posibleng piliin ng mga apektadong bansa na huwag nang makipagnegosyo sa Rusya na makakasira sa pagsisikap ni Putin sa digmaan. Iyan ang teorya. Pero bakit hindi pa nag-anunsyo ang United States ng direktang taripa laban sa Rusya? May ilang magagandang dahilan. Ayon sa Russia Matters, hindi isinama ang Rusya sa direktang taripa na inanunsyo ni Trump laban sa halos lahat ng bansa noong Abril dahil sa mga sangsyong umiiral na noon. Ayon sa Castelumay, kasalukuyang may 7,384 na sanksyon ang United States laban sa Rusya, kung saan 6,433 ay ipinataw matapos ang pananakop ni Putin. Sabi ng United States, ang mga sangsyong ito ay nagresulta na sa halos pagtigil ng kalakalan sa pagitan ng United States at Rusya. At tama ito, kung ikukumpara. Ayon sa tanggapan ng kinatawan ng kalakalan ng Estados Unidos, kahit na ang Rusya at United States ay kabilang sa pinakamalalaking bansa sa mundo, ang kalakalan nila ay umabot lamang ng 35 bilyon noong 2024. Napakaliit ng bilang na yan kumpara sa kakayahan ng dalawang bansa sa pagbili at pag-export. Sa 35 bilyon, 3 bilyon ay mula sa pag-angkat ng United States mula sa Rusya, 342% na mas mababa kumpara sa nakaraang taon. Ang argumento ay hindi magiging epektibo ang direktang taripa dahil limitado na ang kalakalan ng United States at Rusya. Ayon sa Russia Matters, maaring may iba pang dahilan. Sinasabi nito na maaaring umaasa pa rin ang United States na muling makikipag-ugnayan ang Rusya sa international na komunidad at maging mahalagang kasosyo sa kalakalan. Para mangyari iyon, kailangan pumayag si Putin sa tigil putukan at ilagay ang Rusya sa landas ng kapayapaan kasama ng Ukraine. Posibleng iniiwasan ng United States ang direktang taripa bilang paraan ng pag-aalok ng insentibo kay Putin. Walang direktang taripang tatanggalin kung magdedesisyong tama ang Rusya. Ang banta ni Trump ng taripa ay nagpapahiwatig kay Putin na pahihinain ng United States ang ekonomiya ng Rusya kung hindi ito makikipag-cooperate. Ayon sa British Broadcasting Corporation, ang benta ng langis at gas ng Rusya ay bumubuo ng halos 1/3 ng kita ng estado at mahigit 60% ng kabuuang export nito. Kritikal para kay Putin ang bentang iyon. Noong 2024 ang kita ng Rusya sa fossil fuel ay $108 bilyon ayon sa Reuters. Katumbas ito ng 26% na pagtaas kumpara sa datos noong 2023 at ang mga bilyong iyon ay napakahalaga sa makinarya ng digmaan ni Putin. Hindi naging kasing taas ang kita ng Rusya mula sa langis at gas noong 2025 base sa Center for Research on Energy and Clean Air. Bumaba ng 18% ang taunang kita ng Rusya sa ikalawang quarter ng 2025 sa kabila ng pagtaas ng dami ng pinadala nito ng 8%. Kahit na mas mababa ang mga benta,
Hindi kayang tiisin ni Putin ang anumang hakbang ng United States na makakabawas sa pag-export ng langis at gas ng Rusya. Alam ng leader ng Rusya na ito ang kanyang Achilles heel ayon sa tawag ng Atlantic Council. Noong Nobyembre 2024 na pag-alaman ng konseho na ang kakayahan ng Rusya na ipagpatuloy ang matagalang operasyong militar sa Ukraine ay nakasalalay sa kita mula sa pag-export ng fossil fuel. Ayon sa Atlantic Council, ang 1/3 ng budget ng estado at karagdagang presyon sa mga export ng Rusya ay maaring maging malaking dagok. Upang sugpuin ang mataas na implasyon, itinaas kamakailan ng sentral na bangko ng Rusya ang mga interest rate sa 21%. Ang lumalaking gastos ng digmaan at ang pinsalang dulot ng mga parusang ipinataw ay nagpapalala pa sa mga presyong ito. Kung lalo pang mapipigil ang pag-export ng enerhiya, maaaring matinding maapektuhan ang pagsisikap ng Rusya sa digmaan. At mapipilitan si Vladimir Putin na mamili sa pagitan ng pagpapatuloy ng pananakop o pag-iwas sa pagbagsak ng ekonomiya. Ayon sa konseho noong Nobyembre, ang interest rate ng Rusya ay 20%. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang ang ekonomiya ng bansa ay nasa tamang landas. Dagdag pa rito, lalo pang mahihirapan dahil sa mga sekundaryang taripa. Kung itutuloy ni Trump, mapapaisip ng 2 beses ang bawat bansang may negosyo sa Rusya tungkol sa bansang pinagbibilhan nila. Ang mga malalaking bansa gaya ng China ay maaring patuloy na bibili ng mas murang langis mula sa Rusya. Ipinakita ng China na handa itong gumanti sa mga taripa ng United States gayunpaman. Maaaring maghanap ng ibang katrade ang mas maliliit na bansa. Hindi mawawala kay Putin ang kanyang kita mula sa langis at gas. Maaaring mawalan siya ng sapat upang maramdaman ang hirap sa pananalapi sa panahong nahihirapan ang kanyang bansa. Bukod pa sa unang epekto ng dobleng dagok na ito, may ilang dahilan kung bakit mahalaga ang anunsyo ni Trump. Ang una ay ang tono na ginagamit ngayon ni Trump kay Putin. Iniulat ng British Broadcasting Corporation na nagbigay pa rin si Trump ng ilang maliliit na pahiwatig na may pananagutan din ang Ukraine sa digmaang sinimulan ni Putin sa kanyang anunsyo sa White House. Gayunpaman, nakatuon ang galit niya kay Putin, leader ng Russia, dahil sa mapanlinlang nitong ugali sa kanilang mga pag-uusap ni Trump. Bagaman sinabi ni Trump na madalas silang mag-usap ni Putin at madalas nilang pag-usapan ang pagtatapos nito pagdating sa isang kasunduang pangkapayapaan, hindi sumasalamin sa kanyang mga gawa ang mga salita ni Putin. Napansin ni Trump na madalas may mga airstrike sa Ukraine matapos ang mga pag-uusap na ito. Ayon kay Trump, matapos mangyari iyon ng ilang beses, walang saysay ang usapan. Hindi ko siyang tatawaging mamamatay tao, pero isa siyang matigas na tao. Napatunayan na ito sa paglipas ng panahon. Niloko niya ang marami, sina Clinton, Bush, Obama, at Biden. Hindi niya ako naloko, kung minsan, hindi na sapat ang salita at kailangan ng kumilos. Maaaring mag-alala si Putin sa ganitong pananalita. Ayaw niyang magsalita si Trump tungkol sa kanya bilang hindi mapagkakatiwalaan. Ang desisyon ay magbubukas ng daan para sa mga desisyon ng United States na makasira sa pagsisikap ng Russia sa digmaan. Mahalaga rin ang anunsyo ni Trump sa isa pang dahilan. Hindi kasing lakas ng inaasahan ng marami, pero bago magbitiw ng dobleng dagok, nagbigay si Trump ng patikim ng isang malaking pahayag tungkol sa Russia 1 linggo bago nito. Gayunpaman, may naniniwala na hindi sapat ang dobleng dagok para maitala bilang knockout. Ayon kay Briar Stewart ng Canadian Broadcasting Corporation sa isang artikulo noong Hulyo, 14 ang pagbibigay ni Trump kay Putin ng 50 araw. Para pumayag sa tigil putukan, ay hindi kasing bilis ng inaasahan ng marami na epektong haharapin ni Putin. Mahigit 1 buwang maaaring gamitin ni Putin para pahinain ang Ukraine sa negosasyon sa pamamagitan ng dagdag na airstrikes. Oras na rin para maaring gamitin ni Putin na ilihis si Trump mula sa kasalukuyang direksyon nito. Iyan din ang opinyon ni John Hardy, na siyang direktor ng Russia program sa Foundation for Defense of Democracies. Sinabi niya sa Radio Free Europe na ang pahayag ni Trump ay nagpapakita ng isang pangulo na patungo sa tamang direksyon. Bagaman kinu-question niya ang pangangailangan na bigyan pa ng mas maraming oras si Putin, malinaw na ipinakita nito na wala siyang intensyong makipagnegosasyon ng seryoso sa ngayon. Hindi maintindihan ni Hardy kung bakit naghihintay pa si Trump. Kapansin-pansin din ang mga naging tugon mula sa Kremlin at mga mamumuhunan ng Russia, sabi niya sa outlet. Ayon sa Radio Free Europe, ang pangunahing stock market ng Russia, ang MySex, ay tumaas ng 27% matapos ang mga pahayag ni Trump. Ipinapakita nito na inaasahan ng mga mamumuhunan ang mas mahigpit at agarang pagpapatupad ng mga hakbang pinansyal ni Trump
kaysa sa aktwal na nangyari. Hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang Kremlin. Gayunpaman, ayon sa British Broadcasting Corporation si Sergei Markov, na dating aide ni Putin at ngayon ay isang pro-Kremlin na tagapagsalita, ay tinatawag ng bluff ang banta ni Trump tungkol sa taripa. Aniya, naniniwala siyang sumuko na si Trump sa pagsubok na makamit ang kapayapaan sa Ukraine. Ang mga komentong iyon ba ay nagpapakita ng sentimiento sa loob ng Kremlin? Mahirap sabihin. Si Markov ay isang tao na malamang na may pinakamalapit na direktang koneksyon kay Putin gaya ng karamihan. Ang kanyang mga salita ay malamang na aprobado at sinuri ng Kremlin. Maaaring may double bluff na nagaganap. Posibleng ginagamit ng Kremlin si Markov para paliitin ang banta ni Trump sa taripa upang magmukhang matatag pa rin si Putin sa kanyang mga mamamayan. Malalaki ang mga pahayag ni Trump. Kailangang maghintay ng 50 araw para makita kung may mangyayari sa kanyang pangalawang banta tungkol sa taripa. Ngayon, ang United States ay makikipagtulungan sa NATO para tiyaking magkakaroon ang Ukraine ng mga sandata upang maipagtanggol ang sarili laban sa tuloy-tuloy na pag-atake ni Putin mula sa himpapawid. Masamang balita yan para kay Putin. Umaasa siya sa mga drone at missile ng Russia para sa opensiba niya ngayong tag-init. Gayunpaman, nananatiling tanong kung sapat na ito para mapaupo si Putin sa negosasyon. Kailangan pang makita. Ngayon, maliban sa dobling dagok ng United States si Putin, ay may iba pang kinakaharap na problema. Ang hukbong dagat ng Rusya ay nasa bingit ng bangin dahil maaring wala nang magawa si Putin para iligtas ito. Panoorin ang iba pang video namin at mag-subscribe sa Military Show para sa pinakabagong balita tungkol sa digmaan sa Ukraine. Salamat sa panonood.